Kabanata 221. Hindi ka magpahiram sa amin. Marahas ding umawang ang bibig ni Vincent, at ang kanyang ekspresyon ay napakasarap panuurin. Partikular niyang pinasalamatan si Severin ng maaga dahil gusto niyang ilagay si Severin sa isang mahigpit na lugar at pilitin si Severin nito na ipahiram sa kanya ang pera dahil sa pagnanais na manatiling nagpapakita sa harap ng lahat. Bagamat mapangahas ito sa kanya, wala siyang pakialam na gumawa ng kahit ano basta makuha lang niya ang pera. Hindi sumagi sa isip niya na diretsyong tatanggi si Severin na wala na talagang puwang para sa maneuver. 300,000 isn't a lot to you, and this is the first time I've ever asked to borrow money. Close family tayo, why you have to say no? Sinubukan pa rin ni Vincent na ngumiti, ngunit ang tono niya ay nagpapahiwatig na hindi siya masyadong masaya. Oo, Severin, hindi mo ba nakikita na hindi makakapag-asawa ang iyong pinsan dahil wala siyang pera na pambili ng bahay? Hindi mo ba naisip na hindi ka tumanggi sa aming kahilingan? Maasim din ang ekspresyon ng asawa ni Vincent noong mga oras na iyon, at siya ay gumanti ng hindi man lang nag-abala na magpakita ng kagandahang loob kay Severin. Hindi ka ba mayaman ngayon, Severin? Hindi ka ba nagbigay ng $450,000 kay Tita Marie kahit $800 lang ang ipinahiram nila sa iyo? Hindi namin hinihiling na ibigay mo na lang sa amin ang pera. Hiniram namin ito sa iyo. At $300 lang iyon. Dapat ay manilang sa iyo iyon. Talaga bang babaliwalain mo ang aming kahilingan? Malamig ding tumingin kay Severin ang anak ni Vincent na si Howard. Malamig na ngumiti si Severin at ininom ang red wine sa baso niya. Sabi mo hinihiram mo sa akin ang pera, pero kailan mo pa itong mababayaran sa trabaho mong iyon? Ang 300,000 ay hindi naman malaki sa akin, ngunit may dahilan ba kung bakit ko ito ipahiram sa iyo? Ilang beses ka nang nakapunta sa bahay namin nitong mga nakaraang taon. Nagsisimula ng kumulo ang galit ni Severin habang nagsasalita. Hindi ka kailanman nagpahiram ng pera sa aking mga magulang nang humiram sila ng $200 lamang sa iyo, at ngayon ay may lakas ka ng loob na hilingin na pautangin kita ng 300,000. Ako ang uri ng tao na 2 beses na ibabalik ang pabor sa mga taong maganda ang pakikitungo sa akin, at sa parehong ugat na iyon, lagi kong tatandaan kapag may nagtrato sa akin ng masama. Ikaw, galit na nagngangalit si Howard ngunit hindi niya nagawang pabulaanan si Severin. Lalong nakaramdam ng hiya si Vincent at tuluyan na niyang nilingon si Judith. Bakit wala kang sinasabi, Judith? Wala akong masabi, Vincent. Sa anak ko ang pera, hindi sa akin. Gusto man niyang ipahiram o hindi, negosyo niya iyon. I don't care at all. Tsaka, sa tingin ko tama ang ginagawa ng anak ko, dahil walang saysay na tumulong sa mga taong minamaliit kami. Sabi ni Judith na may malabong ngiti. Enough, Dad. Kung ayaw nilang magpahiram ng pera, pagpahingahin mo na lang. Hindi naman siguro ako makakapag-asawa kung wala akong pera. Magagawa lamang ni Howard ang pangungusap na iyon dahil alam niyang walang saysay ang pagtatangkang humiram ng pera kay Severin. Nang makita ni Gaston ang kahihiyan at galit na umusbong mula sa maikling palitan, hindi napigilan ni Gaston na mapangiti at sabihing, Hoy, bakit mo pinag-uusapan iyan? Hindi ba tayo narito upang ipagdiwang si Severin ngayong nakalabas na siya mula sa bilangguan, at nakakuha ng ilang bagong yaman, at titira sa isang malaking villa sa hinaharap? Paano mo hihilingin sa kanya na humiram ng pera sa ganoong okasyon? Hindi nararapat. Tama ka, hindi nararapat. Ipagpatuloy natin ang kasiyahan sa ating pagkain. Agad na bumalik si Vincent sa kanyang upuan matapos siyang tulungan dahil sa kanyang kahihiyan. Halika at uminom. Ang alak dito ay hindi mura, at ang isang baso ay maaaring nagkakahalaga ng $200. Natawa din si Clement. Haha, huwag kang mag-alala, Tio Clement. Maaaring hindi ako makapagpahiram ng pera sa sinuman, ngunit ang pagkain ngayon ay nasa akin, at walang kakapusan sa alak ngayon. Natatawang sabi ni Severin na hindi sinasadya. Napangiti si Clement at sinabing, haha, mas nagiging wittier ka habang tumatanda. Let me give you a toast, Severin. Better days ahead for you. Salamat, Tio Clement.
Ngumiti si Severin, at nakipag-clink ng baso kay Clement, at uminom ng alak. Gayunpaman, alam niya na sino man sa kay Gaston, Clement, o Vincent ay mas mayaman kaysa sa kanya. Ang pinakamayaman sa lahat, si Gaston, ay may netong halaga na ilang milyon at nagtayo pa nga ng isang maliit na kumpanya, ngunit hindi pa rin niya pinahiram ang pamilya ni Severin ng kahit isang sentimos kapag kailangan nila ito. Maaari silang lahat ay patuloy na mangarap kung gusto nilang humiram ng anumang pera kay Severin. Sa kabaligtaran, kahit ang kawawang tiyahin na si Marie ay nakapagbigay ng $8,000 para ipautang sa kanyang pamilya at patuloy na tinutulungan sila. Maaalala ni Severin ang kabaitang iyon magpakailanman at tiyak na gagantihan sila. Ang isa pa niyang tiyahin na si Edwina ay mahirap din at nanatili sa isang inuupahang bahay. Ang kanyang anak ay nakapagtapos wala pa 2 taon at kinailangan pang humiram ng pera para makapag-aral ng kolehiyo. Alam ni Maurice at Judith ang kalagayan sa pananalapi ni Edwina, kaya nagpasya silang huwag nang manghiram ng pera para sa kanila nitong mga nakaraang taon. Bagamat nagalit si Vincent sa hindi pagkuha ng anumang pera, pinagsisihan niya ito ng higit sa anupaman. Hiniling ng kanyang kapatid na babae na humiram ng ilang daan noong 1 taon pa lang, at kahit na mayroon siyang ilang libong dolyar noong panahong iyon, hinutya niya ito at sinabing hindi siya dapat nagpakasal sa isang taunan na tulad ni Maurice. Kung iisipin, hindi naman siguro ganoon kahirap manghiram ng ilang daang libo kay Severin kung ipinahiram lang niya ang pera kay Judith noon. Medyo nalungkot din si Gaston. Siya ay nagkaroon ng kanyang mata sa isang medyo promising na proyekto sa kamakailang mga panahon ngunit sa kasamaang palad ay walang sapat na pera. Ang sitwasyon kay Vincent ay naging malinaw na malamang na wala siyang pag-asa na manghiram ng pera kay Severin, at sa kaibuturan ng kanyang puso, pinagsisihan din niya ang hindi pagpapahiram ng pera kay Maurice. Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Judith at ito pala ay tawag ng kanyang kapatid na si Edwina. Nasa lobby na ng hotel si Edwina, pero hindi niya alam kung saang VIP room siya pupunta. Pagkatapos ay nagdahilan si Judith at lumabas upang dalhin ang pamilya ni Edwina. "Pwede ba tayong kumuha ng mga plato at kubyertos, please?" tanong ni Severin sa waiter. Pagkaupo ni Edwina ay tuluyan na siyang napatulala habang nakatitig sa medley ng masasarap na pagkain sa mesa. Nariyan ang king crab, ulang, at maraming iba pang katangi-tanging delicacy. Medyo awkward niyang sinabi, "Hindi ba mahal lahat ng pagkain na ito, Judith? Huwag kang mag-alala dyan, kumain ka na lang." Napangiti si Judith. "Hindi ba't sinabi mo na nakikipagkita ka sa magiging kapareha ng iyong anak at wala kang anumang oras na pumunta para sa tanghalian?" Napahiya si Edwina at lumingon sa asawang si Finn Scheffler. Napabuntong hininga na lang si Finn at sinabing, "Hindi natuloy. Pero mabait siyang babae. Pareho kaming mahal ni Edwina. 2 taon na siyang nililigawan ng aming anak na si Evan, ngunit sinabi ng mga magulang ng babae na kailangan naming maghanda ng $30,000 na dote, at isang tahanan para matirhan nila pagkatapos ng kasal. Kung isa sa alang-alang ko ang mga kondisyon na iyon, hindi nila ito magagawa." Pagkatapos magsalita, malungkot na sumulyap si Finn sa kanyang anak na si Evan at sinabing, "Kasalanan ko ang lahat, Evan. Ang dahilan kung bakit hindi mo makakasama ang babaeng gusto mo ay dahil isa akong walang kakayahan na ama." "Don't say that, Dad. Mahirap na para sa iyo na palakihin at suportahan ako sa kolehiyo. Malaking halaga ang 30,000, at kailangan pa naming bumili ng bahay. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Hindi ko kayo sinisisi. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito magawa ay dahil ako ang walang kakayahan. Hindi mo naman kasalanan." Napabuntong hininga si Evan. Nakikita ni Severin na mahal ni Evan ang dalaga, ngunit sa kasamaang palad, walang paraan na ang isang mag-aaral sa kolehiyo na katatapos lamang ng pag-aaral ay hindi pa nakakabili ng bahay at ibigay ang dote na iyon. Habang iniisip iyon ni Severin, hindi niya maiwasang magtanong, "Ano ang tingin mo sa babaeng iyon, Evan?" Napangiti si Evan. Siya ay isang mabuting tao. Tinulungan pa niya kaming hikayatin ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari kaming magtrabaho patungo sa pagsasama-sama ng bahay,
at ang 30,000 dolyar na doti ay higit pa sa sapat. Ngunit ang kanyang mga magulang ay mapilit, at sinabi na ang isang kabataan ay dapat magkaroon ng bahay sa panahon ngayon dahil ayaw nilang magdusa ang kanilang anak na babae pagkatapos magpakasal. Matapos marinig yun ay tumango si Severin. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon paano kung bibigyan kita ng 200,000 dolyar? Iyan ay dapat masakop ang halaga ng isang bahay at ang doti. Sapat na ba iyon? Hindi naman, Severin. Nagbibiro ka, tama. Ang daming pera. Natigilan si Evan at inisip kung mali ba ang narinig niya. Yung pera ba talaga ibibigay ni Severin sa akin? Hindi pa ako nakakita ng napakaraming pera sa aking buhay. Bakit naman ako magbibiro sa iyo? Ngumiti si Severin. Balik sa tanong ko, sapat na ba iyon? Lumunok si Evan at sinabing, oo, syempre. Tiyak na sapat na ang pagbili ng isang maliit na bahay na may 3 silid tulugan sa mga suburb, at maaaring nagkakahalaga iyon ng 100,000. Iyon, at 30,000 doti, ay umaabot sa kabuoang 130,000. Sobra na iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko kailangan ng ganoong kalaki. Maaari mo lang akong pautangin ng 70,000 dolyar. Ibibigay ko sa kanya ang 30,000 bilang doti at ang natitirang 40,000 ay gagamitin bilang paunang bayad para sa bahay. Isinusumpa ko na ibabalik ko ito sa iyo kapag mayroon na akong pera sa hinaharap. Ngumiti si Severin. Hindi na kailangan iyon. Sinabi ko na sa iyo na ibinibigay ko ito sa iyo, hindi ito hiniram sa iyo. At saka, hindi sapat ang 70,000. Bibili ka ng bahay, bibigyan mo siya ng doti, at kailangan mong gumastos ng pera sa pag-aayos ng iyong bagong lugar. Nangangailangan din iyon ng pera, di ba? Paano ang tungkol sa pagdiriwang ng iyong kasal? Sa tansya ko, mangangailangan iyon ng hindi bababa sa 200,000 dolyar. Severin, teka, binibigay mo ba talaga sa amin ang lahat ng pera? Hindi namin maaaring tanggapin iyon. Pakitungo na lang ito bilang isang utang sa amin. Nagulat si Finn at Edwina at nagmamadaling sinabi kay Severin. Lahat sila ay tapat na magsasaka na hindi pa nakakita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay nila. Dahil dito, hindi sila mangangahas na tanggapin ang malaking halagang iniaalok ni Severin. Tumingin si Severin sa matandang mag-asawa at pagkatapos ay sinabi kay Edwina, ang iyong pamilya ay nag-aalaga ng baboy sa nayon, at tuwing isa sa mga baboy na iyon ay pupunta sa katayan, palagi kang nagdadala ng karne para sa aming pamilya. Maganda ang pakikitungo mo sa pamilya namin, at naaalala ko ang kabutihang ipinakita mo sa amin. Hindi kalakihan ang perang iyon, at maganda rin ang relasyon sa akin ni Evan. Hindi napigilan ni Gaston na ngumiti at magsabi, buntong hininga, dapat tanggapin ninyo ang kanyang kilos. Si Severin ay may maraming pera ngayon. Ang villa na tinitirhan niya ay nagkakahalaga ng higit sa 11 milyon, at ang pagkain na ating kinakain ay higit sa 150,000. Siya ay isang mapagpasalamat na tao, ang batang ito. Siya ay malinaw na naging mas palakaibigan at patuloy na nagbubantan ng papuri kay Severin. Ang pagkain na ito, napakamahal. Napatulala sina Finn at Edwina. Hindi mayaman si Severin, baliw siyang mayaman. Bakas pa rin ang pagsimangot sa mukha ni Evan. Masama ang pakiramdam ko sa pagtanggap ng lahat ng perang ito, Severin. Ni hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tumawa si Severin. Tandaan mo lang na imbitahan ako at ang asawa ko sa kasal mo. Pagkatapos sabihin iyon, nilingon niya si Diane at tinanong siya, ano sa palagay mo, honey? Do I get your approval? Hindi nakaimik si Diane. Naalala lang niyang tanungin siya nito pagkatapos niyang magdesisyon, at nakakahiya para kay Severin kung sasabihin nitong hindi. Ngumiti siya at sinabing, bakit ako tatanggi? Gusto ko kapag ang lalaki ko ay isang taong mapagpasalamat na marunong magpahalaga sa kabaitan ng ibang tao. Ikaw dapat ang aking biyenan kung gayon. I'm very glad to meet you. Agad na nagsalin si Evan ng isang baso ng alak, at nag-toast sa kanya habang sinasabing, sa inyong dalawa. Naway mabiyayaan kayo ng isang anak sa lalong madaling panahon. Agad na nasabi ni Diane sa nahihiya, mayroon na kaming anak na babae.
Let's talk about having another child sometime in the future. I don't have plans to have a second child just yet. Ngumisi si Severin. Oo, walang pagmamadali ngayon. Magkakaroon kami ng isa pang anak sa wakas. Agad na sinulyapan ni Diane si Severin. Siya ay may ilang lakas ng loob na gamitin ang pangungusap na iyon sa kanyang kalamangan. Oh, may anak na kayo. Natigilan si Evan at tuluyang lumingon kay Celine. Ito ay dapat na siya, kung gayon. Siya ay hindi kapani-pani walang kaibig-ibig. Haha, syempre sinusundan niya ang cute niyang ina. Tumawa si Severin. Palihim na kinurot ni Diane ang kanyang hita bilang tugon. Pagkatapos nilang lahat kumain, sumama sila kay Severin para bisitahin ang kanyang villa. Nagtataka ang lahat nang makarating sila sa gate ng villa. Ito ang Pick Luxury. Oo, napakalaki nito. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ang napakagandang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ang villa sa harap nila ay iniwan silang lahat na tulala. Mga bodyguard ba ni Severin ang 6 na dilag na iyon? Sok. Galit na ba ngayon ang mga hot bodyguard? Hindi napigilan ni Gaston na mapalunok nang makita ang magaganda, bata, at masiglang bodyguard. Ang ilan sa kanila ay nakasuot pa ng sexy na maong na shorts na nagsiwalat sa kanilang mga mahahabal na legs at nakaramdam siya ng kaunting init. Napaisip siya sa sarili kung kumukuha ba si Severin ng mga bodyguard o manliligaw. Kung tutusin, walang katuturan para sa mga bodyguard na maging ganoon kaganda. Pagkatapos maglibot sa bahay ang lahat, hiniling ni Severin kay Evan na ibigay ang kanyang bank account number para mailipat ang pera mamaya. Isang inggit ng mga ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng iba pang mga kamag-anak, at si Vincent sa partikular, ang may pinaka-hindi magandang ekspresyon sa kanilang lahat. Sino ang masisisi sa kanya kapag nakita niyang nagbigay si Severin ng 200,000 kay Evan matapos ang kahilingan niyang humiram ng pera ay tinanggihan? Makalipas ang 2 hanggang 3 oras, ang lahat ay kailangang umalis at sunod-sunod na nagdahilan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na magtatagal pa rin si Gaston. Lumapit siya kay Severin at nakangiting sinabi, "Tama ang ginawa mo ngayon, Severin." Sandaling natigilan si Severin. Talaga bang sinusuyo niya ako? Gumawa ba siya ng point na magstay back para lang purihin niya ako? Malamang hindi. Talaga, sa tingin mo rin ba, Tio Gaston? Ngumiti si Severin at hindi inilantad ang mapagkunwari na mga aksyon ni Gaston. Hamalakhak si Gaston at sinabing, "Siyempre, masasabi ko na ikaw ay isang taong marunong gumanti sa kabutihan ng isang tao. Kung tutusin, ganoon din ako. Lagi kong tatandaan ang mga kabutihang ginawa ng isang tao para sa akin." Ngumisi si Severin at naisip niya, maaaring magsinungaling ang lalaking ito nang hindi man lang kumukurap. Nakita ni Gaston ang katahimikan ni Severin at muling sinabi, na pinutol ni Vincent ang ugnayan sa pamilya mo pagkaraan ng maraming taon, at kahit papaano ay may lakas pa rin siya ng loob na tanungin kung maaari siyang humiram ng pera sa iyo. Maniniwala ka ba? Nagulat ako na kaya niyang humingi ng 300,000 mula sa iyo. Hindi ba niya alam kung magkano ang kinikita ng kanyang pamilya? Tiyak na hindi nila ito maibabalik sa iyo. At hindi mo ito maipapahiram lang sa kanila. Habang sinasabi niya iyon, ngumiti siya at nagpatuloy, "Pero alam mo, Severin, I've recently been targeting a very promising project na siguradong kikita. It's just, there's been some ng kahirapan sa pag-turnover ng mga pondo ng kumpanya. Ayokong mangutang ng sobra. Paano ang tunog ng 450,000? Fulets tayo, di ba? At siguradong babayaran ni Fulets ang kanilang mga utang. At saka, kaya mo ring bumili ng mga bodyguard, kaya hindi ako mangangahas na hindi ibalik ang pera." Alam ni Severin na ito ang layunin ni Gaston sa lahat ng panahon pagkatapos ng lahat ng pambabula kanina. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya at maginat ng baywang habang sinabing, "Tama ka, Tio Gaston. Alam ko kung paano bayaran ang mga utang ko, at gusto kong mabayaran din ang kabaitan mo. Pero pinag-iisipan ko, at hindi ko lang maisip kung anong mabuting gawa ang ipinakita mo sa pamilya ko noon. Hanggat gusto kong tumulong, natatakot ako.
Ako, natigilan si Gaston sa kinatatayuan at ang kanyang mukha ay marahas na kumibot ng ilang beses. Hindi na siya pinansin ni Severin at dirdiretsong pumasok ng bahay. Oh, nga pala, nabalitaan ko na ang Emerald Cloud Gang ay mga nagpapahiram din ng pera, ngunit naniningil sila ng napakataas na interes. Kung talagang kapos ka sa pera, maaari mo silang subukan palagi. Iyon lang ang maitutulong ko sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 225. Nakaugat sa lupa si Gaston habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay marahas na kumikibot. Ang paghiram ng pera sa Emerald Cloud Gang ay isang hanggal na hakbang. Ang kanilang mga tauhan ay malupit na mga tao, at hindi niya kayang pukawin sila. Bukod dito, humiram siya ng pera kay Severin dahil walang interes, at maaari siyang magbayad ng mga ito na ibalik ng dahan-dahan o marahil ay kalimutan ang utang sa kalaunan. Kung hindi dahil sa dalawang salik na iyon, hinding-hindi niya hihilingin na humiram ng pera kay Severin. Anak ng tinapa, wala akong nakuha matapos siyang pulihin. Sa bandang huli, napanganga na lang si Gaston at nagmaneho palayo. Hindi nagtagal ay nakauwi na ang pamilya ni Finn, at tuwang-tuwa sila nang maalala nilang bibigyan ni Severin ang kanilang pamilya ng $200,000. Habang naglalakbay, hindi napigilan ni Evan ang kanyang pananabik at sinabi kaagad sa kanyang mga magulang, "Nanay, tatay, makikipagkita ako kay Whitney at sasabihin sa kanya na maaari ko na siyang pakasalan." "Ano pang hinihintay mo?" Nakahinga ng maluwag si Edwina nang makitang tuwang-tuwa ang anak. Hindi niya nakalimutang maglagay ng paalala kay Evan at sabihin, "Huwag mong kalimutan ang kabaitan ng iyong pinsan, Evan." Ang pabor na ipinakita niya sa atin ay isang bagay na hinding-hindi natin masusuklian sa 1,000,000 buhay. Tumango si Evan. "Naiintindihan ko, inay. Hanggat mayroon akong anumang bagay na magagamit ko sa hinaharap, ipinapangako kong magsisikap ako para sa kanya." Kaagad na tinawagan ni Evan ang kanyang kasintahan, si Whitney Summer, at hiniling na magkita sa parke kung saan sila madalas na nagde-date. Hindi nagtagal ay dumating na si Whitney na may dalang luggage bag. "Whitney, anong meron?" Napakunot ang noo ni Evan nang makita ang daladala niyang luggage bag na parang natatakot na masundan si Whitney. Nang sa wakas ay nakita niyang walang tao, kinakabahan niyang sinabi kay Evan, "I've made my mind." Tayo ay tumakas na. "I can't help that my parents insist na bumili tayo ng bahay, pero saan ka kukuha ng pera kapag kakagraduate mo lang? Sa tingin ko, mas mabuti na tumakas tayo. Pero hindi magiging maganda yon, di ba? Hindi ba malulungkot ang mga magulang mo?" Naantig si Evan sa kilos nito nang marinig yon. "Nag-aalala ka ba na kailangan mong bitawan ang iyong trabaho? Totoong nakakuha ka ng magandang posisyon at ligtas ang iyong kinabukasan, ngunit hindi tayo magkakasama kung hindi tayo maglalayas. Ako, nag-aalala akong pipilitin ako ng aking mga magulang na magpakasal sa isang mayamang lalaki. Hindi ko gusto yun, Evan. Ang gusto ko lang ay kasama ka." Namumula ang mga mata ni Whitney habang sinasabi yun at parang naiiyak siya sa sobrang lungkot niya. Ngumiti si Evan at hinawakan ang kamay niya. "Hindi mo na kailangang alalahanin pa iyon, dahil magsasama na tayo. Kayang-kaya na natin ang isang bahay at ang dote ngayon. Ipinapangako ko na doon tayo para sa isa't isa, at isinusumpa ko na makukuha natin ang basbas ng iyong mga magulang." "Anong pinagsasabi mo? Saan ka nakakuha ng napakaraming pera?" Mapait na tanong ni Whitney. "Please don't lie to me to make me feel better." Sinabi ni Evan, "Binigay ito sa akin ng pinsan ko. Napakayaman na niya ngayon at nakatira sa isang villa na sulit at milyon-milyon ang halaga. Maganda ang relasyon ko sa kanya mula noong bata pa kami, at napakabait din ng aming pamilya sa kanila. Alam niya ang sitwasyon namin ngayon, kaya sabi niya bibigyan niya ako ng 200,000 para makasama kita." 200,000. Nanlaki ang mga mata ni Whitney at inisip niya kung mali ba ang narinig niya. Ito ay simpleng hindi akalain na ang isang tao ay maaaring magbigay lamang ng $200,000. Gaano kayaman ang kanyang pinsan?
Oo, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Marami pa ring natitira kahit na ginamit na natin ang pera para sa doti at bahay. Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang natitira sa pagsasaayos ng ating bahay at bumili ng kotse. Sapat na rin para sa kasal natin. Pwede na tayong magkasama, Whitney. Niyakap siya ni Evan ng mahigpit habang sinisigurado. Nag-vibrate ang cellphone ni Evan. Itinaas niya ito para tingnan ang screen at tuwang-tuwang sinabi, "Tingnan mo, Whitney. Kakalipat lang ng pera ng pinsan ko." Nagsasabi siya ng totoo. Kinuha ni Whitney ang telepono, at maingat na binilang ang pera, at natanto na mayroong $200,000 sa account. Kaagad namang nag-iba ang kanyang emosyon at hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa ibang lugar, sa Shanahan, pinuntahan ni Stanley ang kanyang lola at galit na nagreklamo, "Lola, humiling muli si Diane ng isang day off ngayon. Ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho pero humihingi na siya ng day off." The excuse she gave is something along the lines of treating some guests to a meal and having a short housewarming. She even used her authority to enjoy the company willy-nilly retirement. Huminto si Stanley at galit na muling nagsalita, "Ang pinakamasama sa lahat, marami na siyang empleyadong tinanggal kahit na ilang araw pa lang siya sa trabaho." Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Catherine sa kanya at sinabing, "Sinabi sa akin ni Diane ang tungkol sa huling isyu na iyon ng maaga. Lahat sila ay malalapit mong kasama, at sila ay walang kakayahan na mga handgal na walang ginagawa para sa kumpanya. Sila rin ay nagpalsipikado ng mga account upang maibalik sa kanila ang lahat ng alak at kainan na kanilang ni-enjoy sa oras ng kumpanya." Napaawang ng ilang beses ang labi ni Stanley nang marinig iyon. Kanina pa niya iniisip na magreklamo sa kanyang lola tungkol kay Diane ngunit hindi niya inaasahan na nauna pa sa kanya ang pagreklamo ni Diane tungkol dito. He immediately said with an aggrieved expression, "Really? Why don't I know about it? They used to do a good job under me, and I think they're just showing their dissatisfaction with Diane after she became the new general manager." Agad niyang iniba ang usapan at sinabing, 3 araw na lang ang natitira bago ang opisyal na paglulunsad ng proyekto ng Liberty City. Bakit hindi pa tayo binibigyan ni Severin ng anumang balita? Hindi naman siya nagsisinungaling sa atin, di ba? Ano ang gagawin natin kung matagal na niyang hinihila ang ating paa? Ngumiti ang matandang babae bilang tugon. Well, hindi mapaghihiwalay sina Diane at Severin, at malinaw na gusto niya itong makasama. Higit pa rito, maganda ang relasyon ni Severin kina Draco Hall at Henry, kaya kahit hindi niya masecure ang kota sa atin, hindi na ako makakabalik sa sinabi ko pagkatapos kong tanggapin si Severin bilang manugang ng mga Shanahan. Itinuturing na siyang bahagi ng Shanahan. Nang maging malinaw ang puntong iyon, huminto siya muli at sinabing, "Ngunit kung mabigo si Severin na tulungan tayong makakuha ng kota, gagamitin ko ang pag-abuso sa autoridad ni Diane bilang dahilan para tanggalin siya sa kanyang posisyon. Ang kumpanya ay pamamahalaan mo pa rin sa huli." Matalinong desisyon, Lola. Salamat sa palaging pagtrato sa akin ng mabuti. Tuwang-tuwa si Stanley at agad na nambobola. Ngumiti ang matandang babae. Let's go. Bibisitahin natin sila at tanungin sila tungkol sa sitwasyon habang tayo ay nasa ganoong sitwasyon. Tutal, 3 araw na lang. Tama, tayo na. Si Stanley ay hindi kapani-paniwalang nasasabik na makipagbuno pabalik sa kanyang posisyon mula kay Diane. Nang maisip niya kung paano siya aalisin bago pa man siya makakuha ng pagkakataong magpainit sa upuan, sabik siyang makita kung gaano kagalit ang magiging reaksyon nito pagdating ng panahon. Di nagtagal, nagmaneho si Stanley kasama ang kanyang lola at ang kanyang ama. Hold up! Bakit ang daming magagandang babae dito? Nanlaki ang mga mata ni Stanley nang makarating siya sa gate. Hindi niya inaasahan na may 6 na magagandang babae na masayang nagkukwentuhan palayo doon. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Catherine, "Lola, sa palagay mo ba nahanap na ni Severin ang mga babaeng ito? Anyway, sa palagay ko ay obra na siya ngayong may pera na siya." Nang makita ni Lily ang ilang estranghero sa pintuan, lumapit siya at tinanong sila, "Sino kayo?" "Kami ang mga Shanahan." Siya ang iginagalang na matriarch ng Shanahan.
Inangat ni Stanley ang kanyang ulo at mayabang na sinabi, "At dapat kami ang magtatanong kung sino ka." "We're the bodyguards Mr. Severin hired. Please wait a moment. I notify them that you're here." Agad namang sumagot si Lily. Hindi nagtagal ay lumabas na ng bahay sina Severin, Diane at ang iba pa. "Lola, bakit ka nandito?" Agad namang binati ni Diane si Catherine. "Pumasok ka na, Lola." Sa tabi ni Catherine ay nakatayo sina Stanley at George, at bahagyang lumubog ang kanilang mga ekspresyon dahil medyo nakaramdam sila ng sama ng loob na hindi sila pinansin ni Diane. "Ah, ikaw pala, Ma'am, George, Stanley. Please come in." Humakbang paharap si Judith at nakangiting bumati, na medyo nagpakalma kay George at Stanley. Ang villa na ito ay talagang napakalaki at kahanga-hanga. Hinangaan ng matandang babae ang malaking villa at hindi napigil ang ipahayag ang kanyang pagkamangha. Hindi nagtagal, dinala sila ni Diane sa sala at niyaya silang maupo. "Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, Lola?" Tanong ni Diane habang nagtitimpla ng tsaa para sa kanila. Medyo natuwa siya dahil hindi niya inaasahan na ang lola niya ang magkukusa na dumalaw. Bahagyang ngumiti ang matandang babae at sinabing, "Nothing in particular. Gusto ko lang pumunta at tingnan. Tutal, ang magagawa ko lang ay mainggit sa lugar na ito. Dati gusto ko ring tumira sa isa sa mga villa dito. Ito ay simbolo ng katayuan, kung tutusin." Napangiti si Diane. "You can always stay here a while more if you like this place, Lola." Tahimik at napaka-komportableng tirahan. Super presko din ang hangin. Ikan-away ng matandang babae ang kanyang mga kamay. "It's fine. Nasanay na rin akong tumira sa lumang lugar, at nandito rin ang buong pamilya ni Severin kasama ang pamilya mo. I can't possible bother you." Nang makita ni Stanley na ang kanyang lola ay humahagulgol, hindi na siya makapaghintay at direktang nagtanong, "Siya nga pala, Diane, kumusta ang progreso sa kota ng proyekto ng Liberty City? May pag-asa ba tayo?" Hindi alam ni Diane ang mga detalye at hindi rin sinabi ni Severin sa kanya ang tungkol dito. Nakangiti lang siya at sinabing, "Hindi ako masyadong sigurado." Ibinigay ni Severin ang kanyang salita, kaya tiwala akong kakayanin niya ito. "Ang kanyang salita, sabi mo? Mapagkakatiwalaan ba ang kanyang salita? 3 araw na lang ang natitira, kaya saan siya kukuha ng pagkakataon kung hindi pa niya ito naaayos sa ngayon?" Hindi mapigilan ni Stanley ang mapangiti nang marinig iyon. Mukhang malapit nang bumaba si Diane sa pwesto. Sa pagkamangha ng lahat, may inilabas si Severin na tila isang imbitasyon mula sa bulsa ng kanyang pantalon at ibinigay sa matandang babae. "Ito ay isang liham ng paanyaya para dumalo sa paglulunsad, Lola. Alam mo naman kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba?" Natuwa ang matandang babae nang makita iyon at agad na kinuha ang invitation letter para buksan iyon. Hindi maiwasang manginig ng bahagya ang kanyang mga kamay sa pananibik habang sinasabi, "Ito, magandang balita ito." Ang seremonyang ito ay sa pamamagitan ng imbitasyon lamang at ang mga salita dito ay nakalimbag sa gintong font. Kung ito ay itim na font sa halip na ginto, nangangahulugan ito na tayo ay naimbitahan ngunit nabigyan lamang ng pagkakataong makakuha ng kota sa proyekto. Ang gintong font ay nangangahulugan na ang kota ay nakalaan na sa atin. "Lola, tama ba ang nakita mo?" Agad na umasim ang kutis ni Stanley at nagmamadaling nagtanong sa matandang babae. Agad niyang sinabi, "Bakit ako magkakamali? Tingnan mo, ang posisyong binanggit nila ay lubos na pinagnanasaan. Magaling ka, Severin, napakahusay mong ginawa. Nakakuha ka ng kota para sa amin at nakuha kami ng napakagandang posisyon." "Talaga? Well, sigurado kaming natutuwa na marinig iyon." Natawa rin sina Maurice at Judith nang marinig nila iyon. Napatunayan na ng kanilang anak ang kanyang mga kakayahan, at tiyak na hindi siya pababayaan ng matandang babae sa hinaharap pagkatapos niyang tulungan ang mga Shanahan na makakuha ng mga ganitong benepisyo. Pinakamahalaga sa lahat, makukuha ni Severin ang pag-aproba ng mga Shanahan at mapanatili ni Diane ang kanyang posisyon bilang General Manager ng Shanahan Corporation. Oo, napakaganda ng lokasyong ito, at magdudulot ito ng malaking kita sa mga Shanahan sa hinaharap.
Gayunpaman, maaaring medyo mataas ang paunang bayad sa pamumuhunan. Tuwang-tuwa ang matandang babae nang maisip niya kung paano naibigay ang ganoong kalaking lugar sa mga Shanahan. Ang tanging pag-aalala niya ay ang parehong malalaking pamumuhunan na kailangang gawin sa mga unang yugto. Sa gulat ng lahat, ngumiti si Severin at sinabing, "Hindi ko akalain na magkakaroon ng iba't ibang mga resulta kung may iba't ibang kulay para sa font ng liham. Mayroon akong isa pa dito." Ginawa ni Severin ang pangalawang liham pagkatapos niyang magsalita at kulay ginto rin ang font. Isa pa, at pareho silang nakatype sa gold font. "I'm not seeing things, di ba? We were given 2 spots." Nagningning ang mga mata ng matandang babae sa isang iglap. Hindi niya kailanman pinangarap na makakuha ng ganoong kota. Imposible. Genuine ba ito? Paano ka makakakuha ng 2? Gulat na gulat si Stanley lalo na't hindi siya pinansin ni Charmaine nang hinanap niya ito. Sa kabaligtaran, nakakuha si Severin ng 2 pwesto pagkatapos matugunan ang mga Longhorn, at hindi maiwasan ni Stanley na magtaka kung peke ba ang mga kota sa mga kamay ni Severin. Hinawakan niya ang liham ng imbitasyon sa kamay ni Severin at tinitigan itong mabuti, at sinabing, "Kailangan itong peke." Ang locus yung ibinigay sa kota na ito ay kasing ganda at napakalawak din ng lugar. Bakit nila tayo bibigyan ng 2 pwesto sa isang magandang posisyon? Sa palagay ko ay hindi nabibigyan ng ganoong pagtrato ang alinman sa mga second-tier na pamilya, o kahit na ang mga first-tier na pamilya. Napawi ang ngiti ng matandang babae nang sabihin iyon ni Stanley, at nagsimula siyang magtaka kung maaaring peke ba ang ginamit ni Severin para lang lokohin sila. In response, Severin said with a faint smile, "I don't know if it's fake, but it was Miss Charmaine who handed it to me. Why don't you ask her if it's fake?" Nang marinig iyon ni George ay napangiti siya. Kung gayon, ito ay dapat na tunay na pakikitungo. Hindi ito maaaring maging peke kung si Miss Charmaine ang nagbigay nito sa iyo. Tumingin ang matandang babae kay Severin at ngumiti ng may kasiyahan. "Napakahusay mong ginawa, Severin." Ngumiti si Severin at sinabing, "Siya nga pala, nabanggit ni Mr. Gideon na maaari nilang bigyan tayo ng 30% discount sa registration fee para sa pangalawang kota na ito, kaya wala ka talagang dapat ipag-alala." 30% off. Lalong nanlaki ang mata ng matandang babae pagkatapos niyang marinig iyon at natulala sa narinig. "Mas mabuti pa iyon." Ngumiti ang matandang babae. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Stanley, "Magpareserba para sa isang VIP room sa isa sa mga restaurant ng malalaking hotel na iyon. Dapat tayong magdiwang ngayon. Sa 2 lugar na ito, magiging secure ang ating kinabukasan. At least, hindi tayo uulit at maging isang ordinaryong mayayamang pamilya ng negosyo lamang. Naniniwala ako na maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na maging pangalawang tier na pamilya sa loob ng ilang taon." "Okay, magpapareserba na ako ngayon." Sobrang sama ng loob ni Stanley dahil sa initial niyang plano na dalhin ang matandang babae doon ay para gawing kalokohan sina Severin at Diane. Sa kasamaang palad, ang mga talahanayan ay nabaligtad nang si Severin ay pinuri bilang isang mahusay na bayani ng mga Shanahan habang siya ay nagbitiw sa pagiging isang errand runner. Habang pinapalabas ni Stanley ang kotse sa pasukan ng Dragon Lake Vista, nagngangalit siya at may nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Noong gabing iyon, pumunta ang mga Shanahan sa isang engranding hotel para sa isang pagdiriwang. Natural, sumama rin ang pamilya ni Severin. Labis na natuwa si Catherine at pinuri niya ang kakayahan ni Severin sa buong gabi. Sinabi pa niya na si Diane ay may magandang mata sa mga lalaki at nakahanap ng magandang tahanan. Napangiti na lamang si Severin sa mga sinabing iyon at hindi ito masyadong sineryoso. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya na maging manhid sa lahat ng uri ng pambabala. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakuha ng mga kota ay para kay Diane. Nabuli na ni Stanley si Diane noon, at gusto ni Severin na tulungan si Diane na makaganti. Magbabala man lang iyon kay Stanley na huwag na silang guluhin pa. Habang tinitingnan ni Severin ang masayang ngiti sa mukha ni Diane, naramdaman niyang sulit ang lahat ng ginawa niya. Umuwi na ang lahat sa kani-kanilang bahay pagkatapos kumain.
Nakainom ng maraming alak si Dayan ng gabing iyon at medyo namumula ang pisngi. Matapos suyuan si Celine na matulog ay nag-inat na siya ng bewang at naghanda na rin sa pagtulog. Gayunpaman, napahinto siya sa paglalakad nang dumaan siya sa silid ni Severin. The thought of how they almost kissed that morning if not for Celine's interruption made her smile sweetly to herself. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay bumalik kaagad sa kanyang silid at umiling sa kanyang ulo. Hindi, ano ang iniisip ko? I can't have those thoughts. Kinaumagahan, nagpasya si Severin na mamili dahil wala na siyang magandang gawin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Rufus hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis ng bahay. Si Rufus ay may isang magandang babae sa kanyang mga bisig sa sandaling iyon, at sa sandaling makita niya si Severin, malamig siyang ngumiti at lumakad para tumayo sa daan ni Severin. Rufus. Kumunot ang noo ni Severin. Matapos umuwi si Rufus at magreklamo kay Manuel, dinala ang malaking bilang ng mga bodyguard ng Chavez sa Shanahan para lang magkagulo doon. Sa oras na iyon, ayaw niyang damanak ang anumang dugo dahil ito ang unang pagkakataon niya sa mga Shanahan at nasa paligid ang lahat ng miyembro ng pamilya ng mga Shanahan. Dahil dito, napilitan siyang tawagan si Larry palabas ng Draco Hall para mapaalis ang mga Chavez. Hindi pa sumagi sa isip niya na muli niyang makikilala ang kaawa-awang lalaki na iyon, at kung titignan sa hitsura nito, tila gustong manggulo muli ni Rufus. Napangiti si Rufus. You got lucky the last time, brat. Humingi lang ng tulong si Larry sa iyo dahil may kailangan siya sa iyo, di ba? Binitawan na kita noon, but I'm not going to let you off this time. Napatingin si Severin sa mga bodyguard sa likod ni Rufus at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa palagay mo ba talaga ang mga taong ito ay anumang bagay para sa akin? Natawa si Rufus sa sinabi ni Severin. Hahaha, nabugbog kita dahil puro basura ang mga bodyguards na dinala ko. Ang mga bodyguard sa paligid ko ngayon ay hindi na ganoon kadaling pakitunguhan. Supreme fighter silang lahat, 6 sa kanila. Kahit isang Grandmaster ay makakakuha ng isang takot at makikita nila ang lineup na ito. Hindi naiwasang sabihin ni Severin, 6 na kataas-taasang mandirigma. May higit pa sa Chavez kaysa sa nakikita ng mata noon. Kung maaari kang makakuha ng 6 na ganoong mga individual upang protektahan ka sa parehong oras, pagkatapos ay sigurado ako na ang iyong overprotective na ama ay talagang overprotective. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na lumuhod at dilaan ang sapatos ko. Sasabihin ko sa mga tauhan ko na maging malumanay sa iyo kung gagawin mo iyon, ngunit kapag tumanggi ka, isinusumpa ko sa pangalan ng Chavez na mawawalan ka ng lahat ng paa mo ngayon. Bahagyang inangat ni Rufus ang kanyang ulo at tiwala sa kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Kailangan niyang aminin na ang mga subordinate na dinala niya noong araw na iyon ay sapat na malakas para maging mayabang siya. Ang mga mandirigmang iyon ay walang problema na lumaban sa 12-dosenang ordinaryong tao sa kanilang sarili, at doon 6 na ganoong tao ang kasama niya. Iyon lang ang nagbigay kay Rufus ng sapat na kumpiyansa para ipakita ang dominasyon sa harap ni Severin. Hindi ka pa yata nadala sa pambubugbog sa huling pagkakataon. Pinunasan ni Severin ang kanyang mga kamay. Dahil sabik kang mabugbog muli, ikalulugod kong pagbigyan ang iyong kahilingan. Kabanata 230. Sigurado ka bang gusto mong lumaban sa mga tauhan ko imbes na tawagan si Larry? Saglit na natigilan si Rufus, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya ng malamig kay Severin at sinabing, kung hindi mo tatawagan si Larry, ipagpalagay ko na marahil ay dahil gumaling na ang kanyang ina at hindi ka na niya kailangan. Hindi ka na tumatawag dahil alam mong hindi darating si Larry kahit natawagan mo siya. Ngumiti si Severin at sinabing, bakit ko siya iistorbahin sa isang bagay na hindi mahalaga? Haha, ang galing mong magpanggap, bibigyan kita niyan. I'm guessing alam mo na hindi ka niya papansinin kung tatawagan mo siya. Hahaha. Since that's the case, you guys can go ahead and broke his manhood. Let's see kung mamahalin pa siya at makakasama ni Dayan kapag nangyari yun. Agad na napaatras si Rufus at iwinagayway ang kanyang kamay bilang senyales na lumabas na ang kanyang mga nasasakupan.
Oo, sir. Ang 6 na nakatatandang lalaki ay naghilamo sa kanilang mga palad at mapaglarong tumingin kay Severin. Gusto na nilang makilala si Severin mula nang malaman nila kay Rufus na magaling ito sa pakikipag-away, kahit na hindi nila inaasahan na ang pagkakataon ay darating ng napakabilis at makakaharap nila ang lalaki ng ganoon kaaga. Hehe, ngayon ito ay kawili-wili. Walang takot na tumawa si Severin habang kaharap ang 6 na tao. Biglang nanliit ang mga mata niya at sumili ang malamig na kislap. Agad na kumandat ang katawan niya at nag-iwan siya ng after image sa kinatatayuan niya. Mag-ingat ka, nagulat ang isa sa mga lalaki at agad na sumigaw sa kanyang mga kasama nang makita niyang nawala si Severin sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, ang kanyang babala ay dumating ng medyo huli na, at habang damapo na ang isang kamao sa kanyang dibdib bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong magtaas ng kanyang bantay. Ilang mapurol na kulog ang sunod-sunod na tumunog, at ilang segundo lang ay napahiga na niya sa lupa ang 6 na tinatawag na highly skilled. Bra! Lahat ng 6 ay napahiyaw sa sakit, dahil nabali ang kanilang mga tadyang at lahat sila ay nagsusuka ng dugo. Bakas sa kanilang mga mukha ang gulat, at ang ilan ay takot na patayin sila ni Severin kaya tinakpan nila ang kanilang mga dibdib at isinandal ang kanilang mga sarili sa kanilang mga siko habang nagmamadaling umatras. Parang halimaw si Severin nang tumingin sila sa kanyang mga mata. Hindi. Imposible ito. Hindi ba't lahat kayo ay mga supreme fighters? Hindi ba't sinabi niyo na wala kayong problemang mag-isa laban sa ilang dosenang mga lalaki? Kayo ba ay isa pang grupo ng walang kwentang basura? Habang pinagmamasdan ni Rufus si Severin na mabagal na humakbang palapit sa kanya, natakot siya ng ganoon kalamig. Nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at ang kanyang mga binti ay walang humpay na nanginginig sa kabila ng kanyang kontrol. Sisirain mo ang pagkalalaki ko, di ba? Ngumisi si Severin, tumingin kay Rufus, at sinabing, sa tingin ko mas nararapat para sa akin na sirain ang iyong pagkalalaki ngayon. I dare you. Bagamat natakot si Rufus, naalala niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Chavez at nagkaroon ng kaunting kumpiyansa. Ako ang anak ng mga Chavez, at ang mga Chavez ay isang pangalawang tier na pamilya. Pupunta ang aking ama para sa iyo kung maglakas loob kang sirain ang aking pagkalalaki. Isipin mo ito, haha. Tumawa ng malakas si Severin nang marinig ang pagbabanta sa kanya ni Rufus. May magagawa ba sa akin ang ama mo? Impyerno, kahit ang lolo mo ay hindi ka matutulungan.